Habang patuloy pa rin na nagtataka si Chu Ziyu na kung ano talaga ang nangyari ay nagsaad naman sa kanya si Luo Qingyu na ihanda na raw niya ang kanyang sarili ng maaga dahil ang kanilang mga plano ay na-expose na ng kanilang kalaban. Sinabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na ang kanya raw pinuproblema ngayon ay si Feng dahil nananatili pa rin siyang buhay. Sabihin na lang raw nila na ang kanilang operasyon ngayon ay maliit na mapalad para sa kanya. Habang patuloy na nagsitakbuhan ng mga demon ay nagsaad naman ang Lord of Thousand Faces sa kanyang kasama na mukhang manok na ang kanya raw bang ibig sabihin sa kanya ngayon na ang Lord Ape ay namatay. Ayon naman ng mukhang manok na ang Great Saint Golden Ape raw ay kanyang tinanggap ang Dao Curse, matapos doon siya ay agad na nawala ng buhay. Hindi naman makapaniwala ang Lord of Thousand Faces sa binanggit sa kanya ng mukhang manok dahil imposible naman daw ang ganoon na pangyayari, ang Saint King raw na yun ay hindi naman marupok. Sambit pa sa kanya ng mukhang manok na ang Lord Butterfly raw talaga ang nakatanggap ng Dao Curse, matapos makita yun ng Golden Ape ay agad niya itong hinarang upang iligtas ang Lord Butterfly, dahil sa pagharang niya sa Dao Curse ay iyon ang nagsanhi ng kanyang pagkamatay. Masyado namang napapaisip ang Lord of Thousand Faces na kanya na lang nabanggit ang pangalan ni Chu Ziyu. Dahil si Chu Ziyu lang raw ang nakialam sa sandatang axe galing kay Dainu. Ang pangingialam raw niya sa axe na yun noong nakaraan ay malaking pagkakataon na mayroon siyang masamang binabalak, agad na nga lumikha ang Lord of Thousand Faces ng portal upang tumungo na sila sa Hilaga dahil ang kanila raw layunin dalawa ngayon ay puntahan si Liu Hongyi at kung kinakailangan maaari kanila siyang papatayin. Samantala, sa kinaroroonan naman ni Liu Hongyi ay makikita ito na masyadong nagtataka na kanyang tinanong ang kanyang kasama na babae na kung ano raw ba ang mga nangyari. Ang kanya naman kasama na babae ay wala din kaalam-alam at ito ay napapatanong kung bakit ang karamihan sa mga halimaw ay tumungo dito, kanila na bang nalaman na mayroong nabuo na formation dito. Nang dumating na ang Lord of Thousand Faces kung saan naroroon si Liu Hongyi ay agad naman niyang binanggit ang pangalan ni Chu Ziyu dahil alam raw niya na nandito lang ito at nagtatago, ang kanya raw presensya ay na-expose, tumigil na ito sa pagtatago at ipakita na lang sa kanilang lahat ang kanyang sarili. Masyado namang natulala si Liu Hongyi na hindi makapaniwala na kanya na lang nabanggit ang pangalan ni Chu Ziyu, at makalipas ang ilang sandali ay makikita si Chu Ziyu na maririnig sa buong lugar ang lakas ng kanyang pagtawa, dahil inaasahan na raw niya ito sa taglay na talino ng Lord of Thousand Faces. Habang seryoso na tinitingnan ni Chu Ziyu ang mga demon na pumapaligid sa kanya, sa kanya namang likod ay masyadong natulala si Liu Hongyi dahil ramdam niya na itong lalaki na si Chu Ziyu na dumating ngayon ay ang kanyang kasintahan na binansagan noon na Demon Chu, at sabay kanya itong tinanong na kung siya raw ba ang Chu Ziyu na kanyang kilala. At hindi na nga mapigilan ni Liu Hongyi na tumulo ang kanyang mga luha, dahil hindi raw niya inaasahan na makikita niyang muli sa kanyang buhay ang lalaki na kanyang pinakaminamahal. Samantala masyado naman nagalit itong Lord Demon na si Shan Xiao na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na kung nagpapatawa raw ba ito, naglakas pa ito ng loob na pasukin ang kanilang teritoryo. Kampante naman na nagbigay ng paggalang si Chu Ziyu kay Lord Shan Xiao, siya raw ay kanyang senior, at kung maaari ay babayaran niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagbigay ngayon sa kanya ng respeto bilang kanyang junior. Tinanong naman ng Lord Butterfly ang ating bida na kung siya raw ba talaga ang nakialam sa sandata na axe ng Butterfly Empress na si Dinos. Hindi naman tinanggi ni Chu Ziyu na siya talaga ang nakialam sa sandata ni Dinos noong nakaraan. Sinabi pa ng Lord Butterfly sa ating bida na si Dinos raw ay malaki ang pagkagusto sa kanya kahit na kanya na itong sinabihan ng ilang beses ay hindi pa rin ito nakikinig sa kanya. Nang dahil sa nararamdaman ng babae na yun ay ginamit ng ating bida ang pagkakataon na yun upang kanyang patayin ang kanyang master, wala raw ba itong nararamdaman kahit kakaunting piraso na kahihiyan sa kanyang mga ginawa. Masyado namang nainis ang Butterfly Lord sa ating bida dahil tinawanan lang niya ito sa kanyang mga sinabi, saad pa sa kanya ni Chu Ziyu na hindi raw naiintindihan ng Senior Butterfly ang mga nararamdaman nila na hindi niya kaedad. Ayon pa ni Chu Ziyu na sa mundo raw na ito ay walang tama at mali. Tanging nakikita lamang at ang mga iba't ibang layunin ang mahalaga sa mundo na ito. At noong una, hindi ba kahihinat na lahat kayo ay mga Saint Kings ay sumalakay sa kanya habang kanyang kinahaharap ang kanyang Constitution Trials, at bukod pa doon nagbigay lang naman raw siya ng mata sa babae na yun, sinabi pa ni Chu Ziyu sa Lord Butterfly habang seryoso na nakikinig sa kanya na huwag raw niya siyang pagsabihan na isa siyang demonyo, at sa katunayan ang lahat ng mga uwak sa ilalim ng kalangitan ay halos lahat ay kulay itim. Nagsaad naman ang kasama na babae ni Liu Hongyi na ang lalaki raw na lumitaw dito ngayon ay ang kanyang brother Chu Ziyu,
Napapaisip naman si Liu Hongyi habang kanyang tinitingnan si Chu Ziyu kasama si Luo Qingyu na si Chu Ziyu raw ay katulad pa rin ng Chu Ziyu na kanyang kilala noon, siya ay nagsasalita ng walang takot, kahit napapaligiran na siya ng hindi mabilang na mga demons. Pero ang kanyang labis na pinagtataka kung sino naman ang babae na kasama ni Chu Ziyu, bakit pakiramdam niya na parang kilalang kilala nilang dalawa ang isa't isa. Nagsaad pa ang Lord of Thousand Faces kay Chu Ziyu na katabi raw niya ngayon ang isang pseudo-emperor, sila raw lahat ngayon na nasa Tianyuan City ay hindi siya mapipigilan kung balak niyang kunin si Liu Hongyi papaalis dito sa kanilang city, bakit kinakailangan pa niyang gawin itong ganito kung pwede naman na kanila na lang pag-usapan itong lahat. Ang kanya raw bang gusto ay ang pagbagsak ng Lord Ape at ang galit ng lahat na nandito sa Tianyuan City. Natatawa lang naman si Chu Ziyu sa binanggit na mga salita ng Lord of Thousand Faces dahil paano raw niya nasabi na ganoon talaga ang kanyang gustong mangyari, dahil dumating lang naman siya dito upang kanyang iligtas si Liu Hongyi. Pasiga naman na sinabi ng Lord of Thousand Faces sa ating bida na kanya na raw ipinakita sa lahat na nandito ang kanyang sarili, ano raw ba talaga ang kanyang binabalak? Samantala makikita naman si Yu na masyadong nag-alala sa kanyang Panginoon at napapatanong na lang ito sa kanyang sarili na kung ano raw ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang Panginoon, mayroon ba siyang tinatago na trump card para dito. Sinabi pa sa lahat ni Chu Ziyu na nagpunta raw siya sa Tianyuan City para mag-training at nabalitaan niya na nakakapit na si Lord Shan Shao ng maraming tao, gamit ang kanilang essence blood para makalikha ng mga kayamanan at bilang isang holy son ng sangkatauhan ay dumating siya dito upang iligtas ang kanyang mga kauri na mga tao. At kapag kanila raw itong pag-usapan ng Lord of Thousand Faces sa tingin daw ba niya na papayag si Lord Shan Shao sa kanyang mga kondisyon sa kanila, nang narinig ni Lord Shan Shao na binanggit ni Chu Ziyu ang kanyang pangalan ay nanggagalaiti ito sa galit na gusto na niyang salakayin ang ating bida. Natatawa pa na sinabi ni Chu Ziyu na dahil hindi papayag si Lord Shan Shao sa kanyang mga kondisyon, ano raw ba kaya ang kanyang unang dapat na gawin para dito? Masyado namang pinapawisan ng Lord of Thousand Faces na kanyang iniisip na ito raw walang hiya na si Chu Ziyu ay nilalaro ang kanyang dangal upang ipakita sa lahat na hindi siya ang tunay na Demon Chu na kinakatakutan ng lahat. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na nahulaan daw ng Lord of Thousand Faces na siya si Demon Chu. Ngunit ano naman ang pakialam niya sa kanya kung kanyang nalaman ang kanyang tunay na pagkakilanlan, dahil ang sa tingin naman ng lahat na ang Taisu Holy Son ay pumasok sa teritoryo ng mga halimaw upang iligtas ang kanyang kapwa-tao sa gitna ng matinding panganib na kanyang kinahaharap. Ano na raw kaya ang gagawin ng Lord of Thousand Faces kung hindi siya aamin sa lahat na siya talaga ang tunay na Demon Chu? Samantalang si Lord Shan Shao naman ay matapang niyang tinawag si Luo Qingyu. Sinabi pa niya na ngayong araw daw ay kanyang susubukan ng isang pseudo-emperor kung gaano ba talaga ito kalakas. Habang nagpapalabas ng malakas na aura sa kanyang katawan si Lord Shan Shao ay hindi naman makapaniwala ang Lord of Thousand Faces sa ipinakitang galaw ni Lord Shan Shao, at napapatanong na lang ito na kung nakarating daw ba sa level ng pseudo-emperor si Lord Shan Shao, upang maglakas ito ng loob na harmony ng pseudo-emperor sa kanilang harapan. Tinanong naman ni Chu Ziyu si Luo Qingyu na kung ito raw bang si Lord Shan Shao ay nakahawak na sa gilid ng level ng isang pseudo-emperor, ayon naman ni Luo Qingyu na sa pamamagitan raw ng sandata na nasa kanyang kamay ngayon na isang sandata ng pseudo-emperor ay baka wala siyang magagawa kay Lord Shan Shao. Nang narinig ni Chu Ziyu ang sinabi sa kanya ni Luo Qingyu ay hindi ito makapaniwala dahil nagkamali raw siya ng pagkalkula dahil hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas itong si Lord Shan Shao. Kung ganito raw ang kanilang sitwasyon ngayon maaring ang Lord Butterfly ay magkakaroon ng malaking pagkakataon upang siya ay kanyang puntiryahin. Nabigla naman si Luo Qingyu dahil hinawakan ni Chu Ziyu ang kanyang isang kamay at ito ay hindi nagsalita. Nasabi na lang ni Luo Qingyu sa kanyang sarili na itong bata raw na ito ay magpasa hanggang ngayon ay kanya pa rin iniisip ang kanyang katawan. Sabay mayroong binubulong si Chu Ziyu sa kanyang auntie Luo, dahil mayroon raw siyang ibibigay sa kanya kunin raw niya ito. Nang pagtingin ni Luo Qingyu sa ibinigay ng ating bida sa kanya ay kanya na lang nasabi na itong bagay raw na ito ay isang emperor weapon at nararamdaman din niya sa daw at taglay na lakas nito ay isang congenital treasure. Tinanong naman ni Luo Qingyu si Chu Ziyu na kung gaano raw ba karami ang kanyang itinatago na lihim sa kanya. Hindi naman tumugon si Chu Ziyu sa katanungan sa kanya ng kanyang auntie Luo bagkos nakangiti lang ito na kanya siyang tinitingnan. Nagsalita naman si Violet Luo sa White Luo na kinakailangan na raw nilang dalawa na magpalit ng katauhan ngayon din dahil sa hindi raw siya marunong gumamit ng lakas ng Dao at bukod pa doon kapag gagamitin daw niya ang sandata na iyan ay hindi niya magagamit ang totoong lakas ng sandata.
Inis lang naman na sinabihan ni White Luo si Violet Luo na hindi pa naman lumipas ang isang buwan bakit naman siya makipagpalit sa kanya. Ayaw naman ni Violet Luo na huwag raw siyang mag-alala para dito, at natatawa na lang ito dahil hindi raw niya inaasahan na mayroong ganitong bagay si Chu Ziyu. Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na nga na nakipagpalit si Violet Luo kay White Luo upang kanyang matulungan si Chu Ziyu sa kanyang laban. Hindi naman makapaniwala si Lord Shan Xiao sa kanyang nakita dahil dalawang kaluluwa raw sa isang katawan ng isang pseudo-emperor. Sinabi pa ng Sister Luo Qingyu sa ating bida na hindi ba ito natatakot sa kanya na noong nakaraan ay kanila siyang dinayang dalawa ni White Luo. Matapos raw nitong lahat ay bibigyan niya siya ng magandang lesson kung kaya maghanda ito sa kanya. Napakamot naman si Chu Ziyu sa kanyang ulo na bahagyang pinapawisan na kanyang sinabihan ang kanyang Sister Luo na pag-usapan na lang daw nilang dalawa mamaya ang ganoon na usapin, ang sa ngayon raw ay tapusin muna nila itong mahalagang bagay na nandito. Sinabi pa ni Luo Qingyu sa lahat ng mga demon na pumapaligid sa kanila na sa pamamagitan raw nitong kayamanan na nasa kanyang kamay ngayon ay sapat na upang patumbahin silang lahat na nandito. Dinagdag pa niya na kung ano na raw, gusto ba daw nilang makipaglaban sa kanya dito. Bagaman mayroong sinaunang patakaran para sa mga cultivator na higit sa Great Saints na lumaban sa Void, hindi niya pinapansin ang paglabag dito pero sa pinakamasamang kaso, ang Tianyao City ay mawawala lamang sa kanyang mga kamay. Wala naman takot na hinamon ni Lord Shan Xiao si Luo Qingyu na kanya raw siyang hinahamon pero sa isang kondisyon kapag kanya siyang matatalo ay dapat ibigay niya sa kanyang mga kamay ang ulo ni Chu Ziyu. Nang nawala na sa paningin ng mga demon si Luo Qingyu ay kanila namang sinisigaw na wala na raw ang pseudo-emperor dahil abala pa ito sa pakikipaglaban kay Lord Shan Xiao sa loob ng Void kung kaya pagkakataon na raw nila upang kanilang atakihin si Chu Ziyu. Hindi naman sumang-ayon ang Lord of Thousand Faces sa gustong mangyari ng kanyang mga kasamahan na demon, ibaba raw nila ang kanilang mga kamay, ang hindi susunod sa kanyang mga utos ay bibigyan niya ng kaparusahan na kamatayan. Inis naman na sinabihan ng iilang mga demon ang Lord of Thousand Faces na sa ngayon raw ay nag-iisa na lang si Chu Ziyu. Ito na ang tamang panahon para sila ay kumilos. Sinabi naman sa kanila ng Lord of Thousand Faces na si Chu Ziyu raw ay isang tuso na tao, kanyang minumungkahi sa kanila na panatilihin muna nila ang kanilang alas at magmasid muna bago makipaglaban sa kanya. Sabay sinigawan ng Lord of Thousand Faces ang ating bida na kung sa tingin raw ba ni Chu Ziyu na hindi niya alam ang kanyang mga masasamang plano laban sa kanila, inaakala raw ba niya na magpapaloko sila sa kanyang parehong trick noong nakaraan, iniisip raw ba niya ngayon na isa silang tanga para maniwala sa kanya. Natatawa naman si Chu Ziyu na bahagyang napapaisip dahil ito daw Lord of Thousand Faces ay masyadong hindi mapakali, kinakailangan pa raw niyang himukin silang lahat upang lumaban sa kanya. At nagsalita na nga si Chu Ziyu sa lahat ng mga demon na ang Lord Golden Ape raw ay namatay nang dahil sa kanya. Ang kanya raw bangkay sa ngayon ay medyo mainit-init pa, wala ba silang balak na kanilang ipaghiganti ang Lord Golden Ape laban sa kanya? Dahil sa mga narinig ng karamihan ng mga demon ay kanilang sinisigaw sa Lord of Thousand Faces na tahimik sa kaganapan na bigyan lang daw sila ng order ng Lord of Thousand Faces ay natitiyak nila na kanilang papatayin si Chu Ziyu. Pinapawisan naman ang Lord of Thousand Faces sa kakaisip kung ano raw ba talaga itong binabalak ni Chu Ziyu. At bigla, nagulat ang karamihan sa mga demon dahil bigla na lang nagkaroon ng malaking pagsabog sa kanilang harapan dulot ng pagdating ng Butterfly Empress na si Dinuz. Dahil sa biglaan na paglitaw ni Dinuz ay masyadong natakot ang mga demon dahil dumating daw dito itong babae na ito. At makikita ito na galit na kanyang hinamon sa isang laban si Chu Ziyu, sambit pa niya sa ating bida na kung bakit ginawa ni Chu Ziyu sa kanya ang ganitong karumal-dumal na gawain. At wala na nga siyang sinayang na oras dahil agad itong tumalo ng napakataas upang kanyang atakihin si Chu Ziyu, na tahimik lang na hindi gumagalaw sa kanyang kinaroroonan. Nang hinampas na ng Butterfly Empress ang kanyang sandata sa ating bida ay makikita na madali lang itong naiwasan ni Chu Ziyu nang walang kahirap-hirap. Nasabi na lang ng Lord of Thousand Faces na si Chu Ziyu raw ay wala lang kahirap-hirap na kanyang naiwasan ang ginawang malakas na atake ni Dinuz. Tinanong naman ng mukhang manok ang Lord of Thousand Faces na kung pipigilan raw ba nila si Dinuz sa kanyang pakikipaglaban kay Chu Ziyu. Ayon naman ang Lord of Thousand Faces na huwag daw silang makialam, hayaan raw muna nila siya na kanyang ilabas ang kanyang matinding galit, kikilos na lang sila kapag nanganganib na ang kanyang buhay. Samantala sa gitna naman ng laban ng dalawa ay nagsaad si Chu Ziyu sa Butterfly Empress na hindi na raw masama ang kanyang lakas, ngayon raw ay nagmumukha na siyang isang tunay na Diyos ng mga barbarian ng Tianyuan City.
At nang ginamit ng Butterfly Empress ang kanyang sandata upang kanyang patamaan si Chu Ziyu ay bigla na lang itong naglaho sa kanyang harapan. Sinabi pa ni Chu Ziyu sa Butterfly Empress na kasalanan daw niya kung bakit namatay ang kanyang master. Sabay lumitaw si Chu Ziyu sa likod ng Butterfly Empress, sambit pa ng ating bida sa kanya na ang kadahilanan lang naman raw kung bakit namatay ang kanyang master dahil masyado itong umiibig sa kanya. At mas lalong nagulat ang Butterfly Empress dahil nang paghampas niya sa kanyang sandata sa katawan ni Chu Ziyu ay madali lang hinarang ni Chu Ziyu ang kanyang malakas na atake sa isa lang niya na kamay. Sabay binigyan ni Chu Ziyu ng malakas na suntok sa sikmura ang Butterfly Empress at ito ay nagdulot ng pagkabulwak ng kanyang dugo sa kanyang bibig. Dahil sa atake na yun ni Chu Ziyu ay wala nang nagawa ang Butterfly Empress dahil nawalan na ito ng lakas sa kanyang katawan at kitang-kita ito na sinasakal ni Chu Ziyu. Sambit pa sa kanya ni Chu Ziyu na hindi pa raw niya nahaharap ang isang bahagi ng potensyal ng Tianyao Barbarian Constitution, paano niya siya matatalo kung ganoon lang ang kanyang lakas na ipapakita sa kanya. Dinagdag pa ni Chu Ziyu na siya raw ay labis na mahina kahit na ang mapa-atras niya siya ng bahagya ay hindi niya magagawa. Sinabi naman ng Butterfly Empress kay Chu Ziyu na kung proud na daw ba ito sa kanyang mga binanggit sa kanyang sarili at ang kanyang mga ginawa sa kanila. Natatawa lang naman na sinabi sa kanya ni Chu Ziyu na sa katunayan nakaramdam din siya ng bahagyang kalungkutan noong kanyang pinatay ang kanyang master, dahil daw ba sa kanyang nagawa ay nakaramdam na ito sa kanya ng labis na pagkamuhi. At mas lalo pang hinigpitan ni Chu Ziyu ang kanyang pagsakal sa Butterfly Empress, sinabi pa niya na kung paano na lang raw kaya na kanya na naman siyang gagamitin upang kanyang patayin ang lahat ng mga demon gamit ang kanyang nagmamakaawa na boses. Sa ganoon na sitwasyon ay lalakas din ang kanyang galit sa kanya kapag mamanipulahin niya siya para patayin silang lahat. Samantala, ang ibang mga demon naman na nakakita sa ginawa ni Chu Ziyu kay Dai Dinu ay kanilang sinisigaw na itigil raw ni Chu Ziyu ang kanyang ginagawa, at kanila na lang nasabi na talagang itong si Chu Ziyu raw ay mas karumal-dumal pa kumpara sa isang hayop. Kinakailangan raw nilang iligtas si Dai Dinus. Kahit na nahihirapan ay pinipilit pa rin ni Dai Dinus ang kanyang sarili na kanyang sinabihan ng lahat ng mga demon na itigil nila ang kanilang binabalak kung ayaw nilang lahat na mamatay. Binulong pa ni Chu Ziyu kay Dai Dinus na ang sa katunayan na kapag handa na siya dito sa buong lugar ng formation, kung kaya kumpiyansa siya sa kanyang sarili na kaya niyang patayin ang lahat na nandito. Dahil sa narinig ng Butterfly Empress ay maririnig sa buong lugar ang kanyang napakalakas na sigaw na kanyang pinapatigil ang lahat sa kanilang paggalaw. Kahit na pinapatigil na sila ni Dai Dinus ay hindi pa rin sila nakinig sa kanyang pakiusap dahil umaapaw sa loob ng karamihan sa mga demon na kanilang mapatay si Chu Ziyu. Dahil hindi pa rin tumigil ang karamihan sa mga demon sa pakiusap sa kanila ni Dai Dinus ay makikita ito na umiiyak dahil wala man lang siyang nagawa upang kanila silang lahat iligtas. At binitawan na nga ni Chu Ziyu ang kanyang pagsakal kay Dai Dinus na kanya itong sinabihan na ang kadahilanan lang naman raw kaya siya nagkakaganito ngayon ay ang kanyang labis na kahinaan. Nagtataka naman ang isang babae na nanunood sa ating bida at kanyang tinanong si Liu Hongyi na kung ano daw ba ang ginagawa ng kanyang brother Chu, ang kadahilanan ba nito dahil mayroong pagtingin sa kanya si Dai Dinus. At mas lalong naantig ang puso ng babae sa ating bida, at kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na ang kanya raw brother Chu ay masyadong mabait, paano daw ba siya magiging katulad ng kanyang brother Chu? Sinabi naman ni Liu Hongyi sa kanya na kung gusto raw ba niyang malaman kung bakit ito ginawa ni Chu Ziyu kay Dai Dinus, tumugon naman sa kanya ang babae na gusto raw niyang malaman kung bakit ito ginagawa ng kanyang brother Chu. Ayon pa ni Liu Hongyi na si Dai Dinu ay parang isang salamin, dahil nakita niya sa babae na iyon ang kanyang sarili noong nakaraan. Si Chu Ziyu ay kanyang kinamumuhian ang kanyang sarili noong kanilang nakaraan, kanyang kinamumuhian ang kanyang kahinaan at walang lakas upang iligtas ang mga tao na mahalaga sa kanya. Kung kaya si Chu Ziyu ay ang parehong uri ng mga tao na nanakit sa kanya, at ang mga tao nga nananakit kay Dai Dinu sa pareho na paraan, upang magawa siyang kamuhian ni Dai Dinu, kaya pinipilit niya ang kanyang sarili na magiging kasalukuyan na Chu Ziyu na isang tao na walang awa kapag pumatay ng kanyang mga kalaban kahit damanak pa ito ng maraming mga dugo sa kanyang paligid. Sinabi pa ni Liu Hongyi sa kanyang kasama na babae na kung iniisip daw ba niya ngayon na si Chu Ziyu ay isang baliw, hindi niya masisisi si Chu Ziyu dahil nagkaganyan lang si Chu Ziyu sa kadahilanan nitong kanilang mundo na kanilang ginagalawan ngayon. Nag-alala naman na tinanong ng babae si Liu Hongyi na kung hindi raw ba ito natatakot kay Chu Ziyu sa kanyang mga ginagawa ngayon. Kampante naman na sinabi ni Liu Hongyi na kung bakit naman siya matatakot kay Chu Ziyu,
At sa katunayan si Chu Ziyu lang sa mundo na ito ang nag-iisa na kanyang pamilya. Makalipas ang ilang sandali makikita si Chu Ziyu na seryoso na nakatingin sa mga demon na pumapalibot sa kanya at makikita din ang isang formation na kanya nang inactivate galing sa kanyang isang kamay. Matapos ma-activate ng ating bida ang formation ay makikita ito na umaapaw sa buong lugar ang maraming mga gintong aura na binalot na ang buong lugar.